yung 5 kamalian na nagiging dahilan kung bakit pumapangit yung dahon ng ating snake plants. Ang mangyayari po niyan, it's either magkaroon po ng mga paglambot yung mga dahon, lumabas po yung mga variegations, magandang variegations, kailangan ng araw. Pero kung halimbawa naman po na sobrang araw yung ibibigay na kapag nakakita po kayo mga puti-puti na yan, ang gawin nyo po is hugasan na sila. Pwede po kayong gumamit na kasamahan, kaya check natin yung ating mga pwesto na pinaglalagyan, tsaka yung mga nakapaligid na halaman. Hello everyone, this is Sir Misunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. At ngayong araw na ito, yung mga snake plants nyo ba ay nagkaroon ng problema sa dahon, pumangit? Yan yung pag-uusapan natin, yung 5 kamalian na nagiging dahilan kung bakit pumapangit yung dahon ng ating snake plants. Iwasan po natin ito para hindi magkaganito yung snake plants nyo. At malalaman nyo yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Nagkaganito na po ba yung inyong snake plants? Yung kita nyo, nagkaroon ng mga sunog-sunog yung dahon niya. Tapos kung minsan naman naninilaw, parang nabubulok, tapos mamasa-masa. Marami pong reason yan, pero ngayon bibigay ko sa inyo yung mga mistakes na talaga nating nakukumit sa pag-aalaga nito, Tara, umpisahan natin kung ano yan. Sa una nating kamalian, yun pong maling paggamit ng lupa. Minsan po, kapag halimbawang ang lupa po natin ginamit ay hindi fast draining, yan po yung nagiging problema. Yung paggamit ng maling potting mix para sa kanila, dahil kapag nagstay po dyan yung tubig, maaari pong pagmulan po yan ng sakit. At kung pangit po yung lupa, talaga naman pong madalas nag-stuck po dyan yung tubig, Ang mangyayari po nyan, it's either magkaroon po ng mga paglambot yung mga dahon, tapos magkaroon po ng mga spot na parang madilaw-dilaw, dahil po sa paggamit natin ng maling lupa. Ano nga ba ang dapat gamitin? Pwede pong gumamit ng fast draining. Tayo po gumagamit niya, kaya lang po ang pagkakamali ko, ito po, katulad nitong isa na to, nilagyan ko po siya ng mga toppings na nagre-retain nung mga tubig, at nang dahil po dyan, napipigilan yung pagbaba ng tubig. Napasama yung paglalagay natin sa kanya ng mga bark of trees na alnos, na nilagay natin before sa kanila. So ang tendency, imbis na magtuloy-tuloy po yung tubig, nagkaroon po siya ng pagbara, dito sa may pinakataas. At yan, ang gagawin natin is tatanggalin natin yan. Nakapekto yan yung kanyang pagkabara dun sa kanyang dahon na nagkaroon ng pinaka dilaw dahil po dun sa susunod din nating kamalian, At yan, may kaugnayan yan dito dun sa mga pagbara ng soil. Ano nga ba yung susunod na kamalian? Sa pangalawa naman nating kamalian, yung overwatering na tinatawag, kapag halimbawa pong ang inyong snake plants ay madalas nyong diligin, yan po ay problema din, dahil po doon sa tinatawag nating laging pamamasa ng lupa, nakakakos po yan ng fungal infections, at root rot, na tinatawag. Yung pag
bulok ng kanyang ugat. Once na nabulok po yung ugat ng inyong snake plants, yan na po simula ng kanyang pagpangit ng dahon. Maaari pong magkaroon yan ng unang spot na parang madilaw-dilaw. Tapos eventually po magkakaroon po yan at kakalat doon sa may pinaka dahon niya. At yun po yung magiging reason kung bakit pumapangit yung dahon. Sa pagdidilig po ng snake plants, ito parang kalahi rin ng mga succulents. Kapag tuyo na po yung lupa, tsaka po tayo magdilig. Kapag lagi po tayo nagdidilig, sosobra po tayo doon sa tinakdang tubig na kailangan ng halaman. At yan po yung dahilan kung ba't pumapangit yung dahon. Sa pangatlo naman nating kamalian, yung overexposure naman po sa araw. Kapag ang inyo pong snake plants ay masyadong bangway o nakatampak sa araw, ang mangyayari po sa kanya is maaring masunog yung dahon. Kaya po yung iba naglalagay po ng yung net na parang galang, lalo na kapag mainit. Ibang klase po kasi ang mga snake plants. Sabi ko sa inyo, may mga snake plants na matitibay, meron din po na mga uri ng snake plants na ayaw naman nila ng sobrang init. Kasi ito, sabi ko nga, para lumabas po yung mga variegations, magandang variegations, kailangan ng araw. Pero kung halimbawa naman po na sobrang araw yung ibibigay natin sa kanya, maaari pong masunog yung kanyang mga dahon at pumangit. Minsan po, sabi natin, kapag halimbawang yung snake plants natin napansin natin na nagkaroon na po ng sunburn na tinatawag, o yung pagkaroon ng tuyo ng kanyang dahon, dapat po tanggalin na po natin siya doon sa lugar na yon, or kaya maggawa po tayo ng mga pamamaraan tulad ng mga pananggalang, lagay sila doon sa mga ilalim ng malalaking halaman na tumatagos lamang yung araw na konti. Yan po yung ibang mga pwedeng gawin para po maiwasan yung pagkabilad nila sa araw. Sa pang-apat naman nating kamalian, yung pong maling lugar na pinaglalagyan. Minsan iniisip natin maganda yung pwesto ng ating snake plants, pero dahil nga po dun sa kanyang kinalalagyan, maaari pong yan, may pagkakamali tayo ng pinwestuhan sa kanya. Kapag halimbawa pong snake plants, merong mga ganyan, yung mga nakakahawang sakit, ilipat na po natin sila. Maaari pong sila'y magdulot naman ng di magandang epekto dun sa kanilang mga kasamahan. Kaya check natin yung ating mga pwesto na pinaglalagyan, tsaka yung mga nakapaligid na halaman. Kapag halimbawa pong snake plants nyo bago pa lang at baby pa lang, yung kalilipat pa lang, huwag nyo po silang ilagay sa ulanan, arawin, yung rain or shine na tinatawag. Kasi po ang naging problema sa kanila, hindi pa ganun ka-stable yung roots nila para po talagang pananggalang sa ulan at saka sa araw. Ilagay mo na po sila sa lugar na bright lamang, na safe po sa ulanan. Doon naman po sa mga bagong ripat, yan din po yung nagiging problema. Kapag galing po yung halaman nyo sa tinatawag na planting shock na tinatawag, yung kakatanim pa lang, kalilipat pa lang, kariripat, tapos nilagay natin sila sa maling pwesto, maaari po rin po yan na maging cause ng pagpangit ng dahon. Kaya po sa simula, kung halimbawa po maglilipat kayo, lagay nyo muna po sila sa lugar na hindi muna mauulanan ng matindi, or matutubigan ng madalas. Tapos po unti-unti nyo silang ipakilala. Kapag halimbawang yan, nagka-roots na-develop na yung bagong roots, tsaka nyo pa lang po sila bigyan ng bagong environment na talagang ulanin, arawin. Pero po, sabi ko nga, minsan hindi rin naman po akma
no, na ilalagay nyo sila sa isang lugar kung saan lang sila pwedeng magpaganda, pero make sure lang po na alamin din natin yung kinalalagyan niya, no. Mas importante po na nasa magandang pwesto yung inyong halaman para po sa kanya na mag-survive, mag-thrive. Make sure po na mabigyan sila ng enough na sunlight at tamang-tamang tubig lang yung maibigay sa kanila. At sa huling-huli nating mistakes, yun pong hindi natin pagpansin, no, o pagbabaliwala natin dun sa mga sakit o infestation sa kanya, no. Minsan po nagsisimula ang mga sakit ng snake plant sa mga maliliit na kaliskis, katulad po nito. Yan, merong maliit at butil pa lang, at pinagwawalang bahala po natin yan, ano, yung kanyang infestations, ano. So tayo rin po ang may kasalanan minsan, dahil kapag binaliwala po natin yan, yung kanyang infestations o yung mga sakit sa halaman, maaari po siyang mamatay, dahil kapag po iyan tumagal at hindi nawala, talaga pong papatayin yan yung halaman nyo, katulad ng mga nangyayari dito sa ating mga plants kapag halimbawa pong hindi natin napapansin, ano. Katulad po nitong isa na to, minsan nakatago po yung mga insekto at mga peste sa ilalim po ng mga dahon, ano. At yan po yung dapat nating i-treat. Kapag nakakita po kayo mga puti-puti na yan, ang gawin nyo po is hugasan na sila. Pwede po kayong gumamit ng dishwashing sa paglilinis niyan. Tapos po pwede nyo siyang parihiran ng neem oil, no, nang sa gayon mawala po yan. Pwede din po kayo mag-spray ng insecticide. Pwede kayong gumamit ng Sevin kung hindi pa masyadong malala. Pero may mas matapang po naman insecticide. Tanong nyo na po sa mga agricultural shop, ano, kung ano yung mga yan. Pero kapag natanggal nyo na ho yan at na-control nyo, yan po, gaganda na uli yung mga dahon ng halaman nyo. At sa simula pa lang po nung dating o kapit nung mga sakit sa kanila, maging aware na po tayo, no? Kasi minsan sa kapabayaan po natin, late na natin makikita na yung ating mga snake plants ay sira na yung dahon, pangit na yung dahon, tsaka natin makikita, no? Kasi ako, guilty ako dyan, na madalas nangyayari sa akin yan, na nagkakaroon po ng problema yung ating mga snake plants at late ko na nakikita, no. Minsan kasi po nasa ilalim ng dahon, or kaya minsan naman po talagang makikita mo na namumuo po, ano, sila sa gilid at kumakalat na kapag na-discover natin, no. So make sure lang natin at lagi po nating i-check yung mga dahon ng ating snake plants. So narito po yung aking isang snake plants na talaga namang pumangit na po yung dahon nito, no, pero hanggang sa na-survive natin at ngayon healthy na siya, at naiwasan natin yung mga pagkakamali, no, na nakumit natin. Pero sabi ko nga po, party po iyan nung pag-aalaga ng snake plants. Meron tayong mga pagkakamali na kahit ngayon paulit-ulit nating nakumit dahil po dun sa environment. At kung marami na po kayo talagang halaman, talaga pong may experience yan, no. Pero ang mahalaga po, malaman natin yung solusyon, paano i-treat yung mga mangyayari sa ating mga snake plants. So ayan mga ka-MVP, nalaman nyo na yung 5 kamalian natin na nagiging dahilan para pumangit yung dahon ng ating snake plants. Wag nyo po yung gagawin sa inyong mga snake plants para mapanatili silang maganda. And thank you so much sa inyong pagsama sa akin ngayon, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung beta pa nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. And pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDV, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!